So, praise the Lord. Hallelujah. So, mga kapatid, yan po ngayon ang ating pag-aaralan sa mga oras po na ito. So, nakita naman po natin, hallelujah, yung pamagat natin ay Templo ng Diyos. So, alam ko sa mga datihan, ito'y alam na, no, na tayo ay Templo ng Diyos. Praise the Lord. At alam ko na ilang beses na rin nila itong naririnig. Pero sa mga baguhan natin, alam kong iba dito sa atin, hindi pa nila ito alam. Amen po ba mga kapatid? So, para sa mga datihan, ma-remind ulit tayo. Amen po ba? Tapos para naman sa mga baguhan, ay malaman nila ito at matutunan nila. So, bilang templo ng Diyos, mga kapatid. So, akin po mga kapatid na sasabihin, sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, hallelujah, na ang purpose o ang layunin ng ating pag-aaral na ito, no, na mabuksan ang ating mga kaisipan na tayo'y isang templo na ng Diyos. Amen po? Na malaman natin na tayong mga lingkod ng Diyos, hindi na po tayo basta-basta o ordinaryong tao. Bilang isang mga lingkod ng Diyos, tayo po ay tinatawag na bilang templo ng ating Panginoon. So, basahin po natin kung meron kayong mga Biblia po mga kapatid sa 1 Corinthians 3:16 hanggang 17 po mga kapatid. So, basahin po natin. Sabi dito mga kapatid sa 1 Corinthians 3:16 hanggang 17, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? 17, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Yan. So, hallelujah. Una, sabi, praise the Lord, tayo ay templo ng Diyos. Yan. Gaya ng sabi ko, ulitin ko mga kapatid, tayo ay hindi na po ordinaryong tao. Hindi na po tayo yung dating tao mga kapatid na kung paano tayo mamuhay. So tayo po, nung panahon na tayo ay nagpasya na maglingkod sa ating Panginoon, nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon Kristo, tayo po ay ginawa na pong templo. Nasabi? Ayan, templo. No, ginawa na po tayong templo ng ating Panginoon. At sabi ng Biblia mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Espiritu ng Diyos po yan mga kapatid. So, yung nakatira sa atin mga kapatid, hindi na rin po basta-basta. Kasi ang nakatira na sa atin o yung nananahan na sa atin ay yung Espiritu ng Diyos po mga kapatid. So itong topic po na ito mga kapatid, hindi po ito yung templo na tinutukoy natin ngayon na ating pinagdadausan. Hindi po yun. Hindi po yung templo na mga malalaking simbahan. Ang pinag-uusapan dito, ang itinutukoy dito na templo ng Diyos ay ikaw, tayo. Amen. Kaya nga kayo'y templo ng Diyos. Tayo po ang tinutukoy. Bawat isa sa atin mga kapatid, tinuturing ng Diyos na templo niya at nanananahan ang kanyang espiritu sa bawat isa sa atin. Amen po? So, yan po mga kapatid. Tapos mga kapatid, hallelujah, sabi diyan, ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Kaya nga mga kapatid, alam niyo po ba, ang espiritu ng Diyos ang siyang pumipigil sa atin. Kasi malalaman mo pagka ikaw ay pinananahanan na ng espiritu ng Diyos, ang espiritu ng Diyos ang pipigil sa mga bagay na ginagawa mong masama. Siya ang magpapaalala, siya ang magtuturo sa iyo kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin bilang isang templo ng Diyos. Bilang isang templo po mga kapatid. Ngayon sabi naman sa 17 na ating pong nabasa mga kapatid, na sinasabi dyan, may binanggit dyan na kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Yan. So, ito ang nakakatakot mga kapatid. Ang sino man, yung tinutukoy na sino man, no? Yung sino man ang gumiba o gibain ang templo ng Diyos. So, ikaw, sabi dyan, gigibain din ng Diyos. Kaya mga kapatid,
nakakatakot mga kapatid na pagka ang templo ng Diyos ay sinisira. O sinisira ng ibang tao o sinisira mo. O, kasi pag yan sinira mo, tandaan mo, sisirain ka rin. Gigibain ka rin ng Diyos. Yan po ang sabi niya mga kapatid. Kaya bibigyan ko pa po kayo ng example po mga kapatid. No? May mga Kristyano na nakakilala na sila sa Panginoon, naglingkod na sila sa Panginoon, pero hindi pa nila matigil-tigilan yung tinatawag na pag-iinom, na paglalasing. Hindi nila maalis-alis sa kanilang sarili. Yan po. So, yan po yung delikado. Templo ka ng Diyos, pero sinisira mo. Naiintindihan po natin mga kapatid. Dahil sinisira mo yan, darating ang panahon, sisirain ka rin ng Diyos. Kaya tingnan ninyo, yung mga tao na nakakilala na sa Panginoon, mabilis na ang pagdapo sa kanila ng sakit. Kaya mga kapatid, sige, ngayon lang yan. Malakas ka. Ngayon lang yan. Kasi, yun nga, malakas ka pa nga eh. Nagagawa mo pa yung gusto mo. Sige lang, ipagpatuloy mo lang. Pero pag dumating yung panahon na singiling ka na ng Diyos, yan ay tinatawag na igigiba na ng Diyos. Gigibain ka na ng Panginoon. So, bakit? Kasi sinisira mo, mga kapatid. So, ngayon mga kapatid, sabi dito naman, sa huli, sabi diyan, ang templo ng Diyos ay banal. So, mga kapatid, ang templo po ng Diyos ay banal. Banal po yan. Ibig sabihin, ikaw na bilang isang templo ng Diyos, tinuturing kang banal. Kasi, gaya ng sabi ko kanina, simula nung ikaw nagpasya na natanggapin si Kristo sa iyong buhay at nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay nilinis ka niya. Pinatawad ka niya. At pinabanal ka niya, mga kapatid. So, dahil nilinis ka niya, pinabanal ka niya, so, ang Diyos ay, yung Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, ang Diyos hindi siya mananahan sa isang tao pagka puno ng karumihan, puno ng kasamaan. Mga kapatid, puno ng kasalanan. Hindi doon nananahan ang Diyos. Ang nananahan ang Diyos doon sa kanyang templo o sa tao na malinis. Nalilinis niya, na pinabanal niya, mga kapatid. So, tayo ay tinuturing po, mga kapatid, na templo, at ang kanyang templo na yon ay banal po, mga kapatid. Na ang templong ito ay tayo. Yan, tayo po, mga kapatid. So, ngayon, itutukoy natin, mga kapatid, kasi ang pinag-uusapan po natin na about bilang isang templo. Bilang ikaw ay isang templo ng ating Diyos. At bilang pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Yan. So, dapat ingatan natin ang ating mga sarili. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na sinasabi na yung tayo mismo ang gigiba sa templo ng Diyos o tayo mismo ang sisira sa templo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kasi pag ginawa natin yan, mga kapatid, yun yung sinasabi na gigibain ka. Sisirain ka ng Diyos. Kasi bakit? Sinisira mo yung templo niya, ikaw sinisira mo yung sarili mo mga kapatid So, yan po, mga kapatid. So, dapat tayo bilang isang mga lingkod na ng Diyos o mga anak na ng Diyos, mga kapatid, dapat yung pagiging lingkod natin ay atin pong panghawakan. Atin pong, mga kapatid, na ingatan sa ating buhay po bilang isang templo. So ngayon, ang sabi, ang mga ikasisira natin bilang templo ng Diyos. Ito yung mga bagay na ikasisira natin bilang isang templo ng Diyos. Basahin na lang po natin, mga kapatid, sa 1 Corinthians 6:9 hanggang 10. So, kung titignan natin at babasahin diyan natin, mababanggit diyan yung mga bagay na ikinasisira ng ating katawan o ng bilang isang templo ng Diyos. Una, nakikiapid. Yan. Nakikiapid po, mga kapatid. So, napag-aralan natin to. Pag sinabing nakikiapid po, mga kapatid, ito nga yung, mga kapatid, na halimbawa na lang, hallelujah, yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, nagkakaroon sila ng pagtatalik. Na kaya gaya ng ginagawa ng
Praise the Lord. Tapos sunod yung nakikiapid o pakikiapid po mga kapatid. Ito naman po yun, hallelujah, yung hindi pa kayo kasal na nagtatali kayo. Na merong nangyayari sa inyo na ginagawa ng mag-asawa na kinasal na po mga kapatid. So, sunod po mga kapatid, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan, sumasamba sa Diyos-Diyosan mga kapatid, na sa rebulto, at hindi lang sa mga rebulto at Diyos-Diyosan, sa mga idolo, yung mga iniidolo natin. Halimbawa, patay na patay ka sa BTS. Tama ba? BTS mga kapatid. Kahit gaano kamahal yung ticket, bibiliin mo kahit 15,000. Basta makapunta ka lang sa concert nila. No, grabe na yung mga kapatid. Tapos yung kwarto mo ay punong-puno ng mga litrato ng mga idolo mo. So, pinatawag din po yun mga kapatid na pagsamba sa Diyos-Diyosan po mga kapatid. Tapos sunod po, hallelujah, yung Diyos-Diyosan, yung ginagawa naman natin Diyos ang ating sarili. Mas pinahahalagahan natin yung mga bagay ng grabe po magpahalaga. Ingat nyo rin yun po. Ingat din po tayo mga kapatid ha. Lalo na po sa may mga kasintahan. Kasi baka mamaya ginagawa natin Diyos yung kasintahan natin. Ano? Sino pipiliin mo? Yung church na yan o ako? Panalo. Patay ka. Kasi pag pinili mo siya, doon na papasok na sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Nakuha po natin mga kapatid. Yan po mga kapatid. Sunod, nangangalo niya. Ito naman po ay tinutukoy sa mag-asawa naman na. Mga kapatid, hallelujah, ito ay, sino ba may mga asawa na dito? Hindi ko pa naman ito ranas eh. So yan po mga kapatid, pangalo niya na meron ka ng asawa, pero nakikipagtsorbahan ka pa sa iba. Nakikipag-ano ka pa sa iba. So, mga kapatid. So, hindi maganda yun. Nakakasira din yun. Bilang ikaw'y templo ng ating Panginoon. Sunod po mga kapatid, number 4. Nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. So, pasok pa rin yan dito. Yun yung tinutukoy mga kapatid. Na nakikipagtalik, nakikipagtalik sa lalaki, babae sa babae. Panalo yun mga kapatid, panalo. Anong gagawin ninyo? So yan po mga kapatid. Sunod po mga kapatid. Ano yun? Nagnanakaw. Yan. So nagnanakaw po mga kapatid. Isa rin yan. So mga kapatid, ito rin po ang bagay na gusto ko sabihin po ha. Yung pagnanakaw hindi lang sa malaking halaga. Tandaan ninyo, gaya ng aming ipinapangaral sa bawat isa sa inyo, pag ang isang gamit na merong pagkakakilanlan at kinuha mo, pinag-interesan mo, kahit gaano kalaki yan o gaano kaliit yan, pagnanakaw po yun. Halimbawa, ballpen. Nanghiram ka sa klase mo. Ay, di ko na ito ibabalik. Sa akin na to. Talikado yan. Pagnanakaw po yan. Yung hindi pagbalik ng sukli. Pag inutusan na, bili ka nga doon. Tapos wala nang balik-balik na sukli. So, pagnanakaw po yan mga kapatid. So, ang pagnanakaw mga kapatid ay malawak. Maliit man o malaki, basta kinuha mo yan na merong pagkakakilanlan. Pagnanakaw po yan. Nakuha po ninyo. Sunod mga kapatid, sakim. Yan, isa rin yan sa pagiging sakim. Sunod, 7, naglalasing. Ano ba yun? Hindi naman po eh. Nakainom lang ng konti. Pero naglalasing. Bakit ba nalalasing ang isang tao? Kasi nagiinom. Diba? Kasi hindi ka naman malalasing kung hindi ka mag-iinom. Ewan po ba, kahit sabihin mo, nakakaunti lang yan. Pero nagkaroon ka ng tama. Nalala ko pa nga mga kapatid, nung ako'y first time kong mag-inom. Lasing ako. Tapos sinundo ako ng mama ko. Alam niyo po, yung lakad ko na pasuray-suray, pinipilit kong i-straight yung lakad ko. Kasi ayaw ko mahalata ni mama. Hindi ko alam. Kasi baka nahalata. Tapos nagtanong, lasing ka ba? Sabi ko, hindi po, hindi. Yan po mga kapatid. No? Naglalasing o paglalasing po mga kapatid. Sunod, number 8.
Nanlalait ng kapwa. So, isa rin po yan. Nanlalait ng kapwa. 9, nandaraya. O, tama, nandaraya. O, mandaraya, mga kapatid. So, mga kapatid, ito pong nabanggit natin, mga kapatid, ito po yung nakakasira bilang isang templo po ng Diyos. Amen po ba? No? Sa ganitong mga pamamaraan po, mga kapatid, hallelujah, sinisira natin ang templo ng ating Panginoon. Ikaw, na bilang isang templo ng ating Diyos, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, teka lang. Ang nabanggit lang dito, nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, nandaraya o mandaraya. No? So, yan lang naman yung mga nabanggit eh. Wala naman yung sigarilyo. Amen po? Wala naman yung sugal. Wala naman yung drugs. No? Wala naman yung tinatawag na online games. Sabi dyan. Pakibasa nga natin, mga kapatid, ang Galatians 5:19-21. Pakibasa nga po, mga kapatid. Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Sabi po dito sa 19, at nahayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagbubulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabagi, mga hidwang pananampalataya, 21, mga kapag-nagilihan, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng mga gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yan. So, tingnan ninyo po, mga kapatid, itong mga nabanggit din doon sa nabasa natin. Pero sa mga nabanggit natin, may iba doon na hindi natin dito nabanggit. Amen po ba? Pero wala pa rin yung sigarilyo, sugal, drugs, online games, wala pa rin po, mga kapatid. No? Pero may tinutukoy ang Biblia, yung tinatawag na at ibang katulad nito. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, may mga bagay pa na hindi nabanggit nga, no? Pero masama. Amen po ba? Nakakasira sa templo ng Diyos o sa iyong katawan, mga kapatid. Katulad ng sigarilyo, mga kapatid, tanungin ko kayo, hindi pa nakakasira o nakakasira? Di ba nakakasira yan? Nakakasira ng baga. Nakakasira ng ngipin, nakakasira ng labi. Buhay. Yan po, mga kapatid, no? So, nakakasira po siya. Sugal, mga kapatid, nakakasira din ba siya? Nakakasira din ang buhay. No? Lalo na pag nalulong ka sa sugal. Scatter. Sugal ka, punta ka sa... Ano yun? Ano yung tawag din? Scatter. Yung mga kasino. Tapos isusugal mo bahay mo. Susugal mo kotse mo. Sana all may kotse. Tapos isusugal mo pati mga pamilya mo. Di ba meron ganyan? So, susugal po, mga kapatid. Sunod, hindi rin naman nabanggit yung drugs. Pero nakakasira. Amen po ba? Etong gusto ko, online games. Nagturo si sister. So, mga kapatid, nakakasira, mga kapatid. Yung tipong hindi ka na mautusan ng nanay mo kasi tunay ka na lang online games. Tapos sa online games, sugal din yun. May sugal din doon. Hindi mo na magawa yung mga dapat mong gawin dahil sa online games. Na-addict ka na sa online games. Yung dapat na tulog, na matutulog ka na lang ng gabi, hindi ka na makatulog kasi nag-online games ka pa. Nakuha po ninyo? So, nakakasira po, mga kapatid, ng templo ng Diyos o nakakasira sa'yo. Amen po ba? So, nakakasira po, mga kapatid. Yan yung mga bagay na hindi nabanggit man sa nabasa natin, pero sabi, at iba pang katulad nito.
Oh, meron pa. May mga bagay pa na hindi pa nabanggit. Oh. Bukod dito, sa binanggit ko, meron pa. Mga kapatid. Alam niyo po ba yung bagay? Alam niyo po, may mga bagay na hindi naman masama. Di ba? Basta, sakto lang at inilalagay mo sa tama. Pero ang sabi, pag sumobra ka, masama na. Amen po ba? Masama na pag sumobra ka. Oh. So, yan mga kapatid na ingatan natin. Oh, lalo na pag tayo bilang isang mga lingkod na ng Panginoon, mga kapatid, no, na masyado tayong na-addict sa isang bagay, na wala na tayong panahon mag-pray, wala na tayong panahon magbasa ng Biblia, wala na tayong panahon mag-devotion, wala na tayong panahon sa mga bagay na pang-spiritual. So, nakakasama na sa harapan ng Diyos. At ang sabi diyan, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Itong nakakatakot. Dahil sa mga bagay na yan, nandiyan ka pa rin, nakakulong ka pa rin sa mga bagay na yan. Sabi, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So, ito pong mga bagay na ito ang nagiging dahilan kung bakit ka nasisira. Dahil nasisira ka, ayun din yung dahilan kung bakit hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Nakuha po natin. Sa mga bagay na yan, akala natin kung minsan, yung sigarilyo, simple lang naman, di naman nakasulat sa Biblia. May mga relihiyon nga, mga kapatid sabihin, di naman nakasulat, so pwede. Pwede manigarilyo, kaya naninigarilyo sila. Amen po? So, yan po mga kapatid, pero sabi, yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi na, tandaan natin mga kapatid, tayo po ay mga nilinis na ng Diyos at binanal na ng Diyos at ginawa niya na tayong templo. Amen po ba? So, dapat, itong mga bagay na ito mga kapatid, mga dati natin itong pamumuhay. Amen. Mga dati nating pamumuhay yan. Yan dati ang mga ginagawa natin. Nakikiapit tayo, sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan, nangangalunya tayo, nakikipagtali tayo, nagnanakaw tayo, sakip tayo, naglalasing tayo, nanlalait ng kapwa, nandaraya. At iba pa, mga kapatid. Pero nung tayo'y binago na, sabi, nilinis na tayo at pinabanal na ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, sabi dyan, ngayon ay nangahugasan na tayo at binanal na. Pakibasa nga natin mga kapatid ang 1 Corinthians 6:11. So ayan na po. Sabi dyan, ganyan ang mga ilan sa inyo. Sabi dyan, ganyan ang mga ilan sa inyo. Ibig sabihin pala mga kapatid, sa panahon ni Apostol Pablo, meron pa na may mga ganun pa dati. Nanatili pa. At kung sa revise naman natin babasahin yan mga kapatid, yung isa naman ang tinutukoy dyan, nasabi dyan mga kapatid, dati noon ganyan tayo. Amen. Ganyan tayo dati mga kapatid. Pero no, sabi dyan, ganyan tayo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos, mga kapatid. Tingnan ninyo po, sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, nilinis na tayo, hinugasan na tayo, pinabanal na tayo, at inaring ganap tayo, mga kapatid. Inaring ganap na po tayo. So, mga kapatid, dapat po, hallelujah, panghawakan po natin yan. Na bilang ikaw inilinis na ng Diyos, bilang ikaw pinabanal na ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Tapos sunod mga kapatid, sabi dyan, gamitin natin ang ating katawan para sa parangalan ang Diyos. So, basahin natin ang 1 Corinthians 6:19 hanggang 20 na sinasabi, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos, ay ng Espiritu Santo na nasa inyo at
ipinagkaloob, hindi magbasa pagkano ganito. Ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. 20, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Yan po mga kapatid. So una mga kapatid, sabi, hindi ninyo na pag-aari ang inyong katawan. Totoo po mga kapatid. Hindi na po natin pagmamayari ang ating katawan. Kung dati yung panahon na tayo ay wala pa sa Diyos, nasa sanlibutan po tayo, walang ibang nag-ahari sa atin kung hindi yung sarili natin o si Satanas. Mga kapatid. Amen? Pero mga kapatid, nung tayo ay nakakilala na sa ating Panginoon, sabi dyan, hindi na yung katawan natin, yung sarili natin, hindi na tayo ang magmamayari nito. Kasi nga, bilang isang templo ka na ng Diyos, nananahan na, nakatira na sa iyo ang Diyos. Oh, ang Diyos na ang merong may karapatan sa iyo. Okay. Sapagkat sabi dyan, binili tayo sa isang halaga. Saan? Binili tayo mga kapatid. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Amen. Amen po ba? Dahil sa dugo ni Kristo, binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan, ang lahat ng ating mga nagawa. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po yun basta-basta. Kaya ang sino man ay gustong maglingkod sa Diyos, gusto mga kapatid na hallelujah, magpabautismo sa ating Panginoong Jesucristo, sabi diyan, yun nga, kaya ka niya ng pinatawad ka niya, nilinis ka niya sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kaya mga kapatid, tayo bilang isang templo na nilinis na ng Diyos, dapat hindi na natin binabalikan yung ating mga ginagawang kasalanan noon. Yung ating mga, hallelujah, kung paano tayo mamuhay noon nung tayo'y wala sa ating Panginoon. Sabi diyan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya gamitin na ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So mga kapatid, dapat ang ating katawan ay ginagamit na natin ito kung paano maparangalan ang Diyos. Amen? Kung paano mo mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos, kung paano mo siya mapupurihan. Amen po ba? Dapat yung katawan natin mga kapatid, doon na natin ginagamit. Hindi na natin ginagamit sa mga bagay na walang kabuluhan o sa mga bagay na nasa sanlibutan po mga kapatid. So, dahil pinabanal ka na o ginawa ka ng templo ng Diyos, dapat gamitin na natin ang ating katawan para sa kapurihan ng Diyos. Amen. Amen po ba? Dapat tayo, ang isip natin, laging sa kapurihan ng Diyos. Yung bawat ginagawa natin, kapurihan ng Diyos. Dapat kung nagpaplano tayo sa ating mga sarili, dapat kasama ang kaharian ng Diyos o kasama ang Diyos. Mga kapatid, yun dapat ang isang mga templo na ng ating Panginoon. Kasi templo na tayo nananahan na ang Diyos sa atin Kaya kahit saan tayo magpunta, anong gawin natin, kasama natin ang Diyos. Kasi nasa iyo pinag-aharian ka ng Diyos Amen po? So, mga kapatid, uulitin ko, dapat ang ating katawan, ginagamit na lang natin ito kung paano parangalan ng Diyos. Paano siya parangalan? Hindi mga kapatid na bigyan pa ng hinanakit ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? So, naintindihan po natin mga kapatid. So, bilang isang templo ng Diyos, dapat gawin na natin yung mga bagay kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen. Hindi ang sarili natin. Hindi si Satanas na dating kumukontrol sa atin. So, masaya ba kayo mga kapatid? Na kayo'y templo ng Diyos? Amen? Di ba? Di ba na, kahit ako masaya ako Tignan ninyo, ako pala hindi basta-bastang tao. Ang nakatira pala sa akin, ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Kaya dahil isipin natin mga kapatid, dahil pinananahanan tayo ng Espiritu ng Diyos, dapat mag-isip tayo yung mga bagay na kung ano at kung paano natin mapaparangalan ang Diyos. Amen.
Doon lang mga kapatid. Amen po ba? So, alisin na po natin ito. Ito kasi yung luma nating pagkatao eh. Mga dati nating ginagawa eh. Mga dati nating panahon na wala pa tayo sa Diyos. Pero pinalaya na tayo dyan ng Diyos. Inalis na tayo na dyan ng Diyos. Inalis na tayo. Dapat kailangan mga kapatid, huwag na nating balikan yan. Huwag na nating panatilihan yan. Unti-unti na nating alisin yan sa ating buhay. At lagi na tayo mag-isip kung paano natin maparangalan ang ating Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? So, alam na po ba ng bawat isa sa atin o ng ating bisita po mga kapatid? So, napakapalad tayo, isa tayo sa tinawag ng Diyos na ginawa niyang templo. Tingnan ninyo, ang dami-daming tao sa buong mundo. May mga pinag-aralan, matataas yung mga eskwelahan na kanilang pinapasukan. Malayo ang narating, matatalino, mayayaman, pero bakit ikaw? Bakit ikaw ang nakaalam? Bakit ikaw ang nakakilala? Bakit ikaw ang tinawag? Bakit ikaw ang pinili ng Diyos? Alam niyo kung bakit? Kasi mayroong special. Amen po ba? Merong special sa iyo mga kapatid. So, hallelujah! Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon mga kapatid. So, yan na po ang ating